So, ayan po. Ngayong gabi po ay tayo ay muli makakarinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, mag-step out tayo dahil yun yung promotion ng Lord. Doon mo mararanasan yung promotion ng Lord kapag nag-step out ka. Kagaya ng magsasalita sa atin ngayong gabi. Dahil siya ay talagang kilala ko noon. Magkakasama kasi kaming lumaki sa simbahan eh. Alam ko na isa siya sa maingay sa kabaliktaran. Pag hindi mo pa kakausapin o tatanungin na hindi pa siya magsasalita. Pero, tinan naman natin ang ginawa ng Lord sa kanya. Talagang tinanggal ang hiya. Tinanggal ang lahat ng hindrances para makapag-step up siya. Kaya ito na siya ngayon. Siya po ay isa ng congressman, hindi Charla. Siya po ang isa sa pinakagwapo na pastor. Hindi lang sa Lukban, kundi sa Louisiana, walang iba kundi si Pastor Jonathan Lagdameo. Praise. Hey, maraming salamat. Maraming salamat. Congressman kasi pakilala mo eh. Okay, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, may kausap pa pala ako. Mapagpalang gabi po, batiin nyo nga po yung inyong katabi. Sabihin nyo, mapagpalang gabi sa'yo. Ayan. Okay? At ganoon din po sa nanarito at ganoon din po sa mga nanonood sa atin. Mga OFWs po tayong nanonood sa atin pong page. So, kinukumusta rin po natin sila, ina-acknowledge natin sila at hindi lang po sa OFWs kundi kundi po mga kapatid natin sa Louisiana, kapatid natin sa Lukban, ano pa? Okay. Ayun, yung mga nanonood po natin sa iba't ibang lugar, dito sa OFWs, sa Pilipinas, mapalad tayo, nakapapanood tayo sa iba't ibang lugar. Mag-comment po kayo sa baba. Joke. Okay, so, subscribe pa more. Okay po, let's pray po muna. Sige, let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, ngayong gabi, Lord, hindi po namin alam, but we're so excited for your word, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, alam ko, Lord, nag-expect kami, Panginoon, may gagawin ka. May babaguhin ka, may babasagin ka sa aming buhay, Panginoon. So, God, I'll pray, Lord. Thank you for the strength, Lord. And I'll pray na ang bawat isa, Panginoon, ay nawa maging focus, Lord, sa iyo pong mga salita. At, Lord, sa mga ibabahagi mo, ituturo mo, Panginoon, give us a willing heart, Lord, para tanggapin po ito, Panginoon. Maraming po salamat. This is all pray in Jesus' name. Amen. Okay. Ako po ay naniniwala na lahat tayo gusto mag-grow. Tama? Lalo na po ang topic natin ngayon ay step up. Step up. Ano po yung topic natin? Step up, unlocking potentials. Kita po ba ito? Hey, step up, unlocking potentials. Na kung saan po ay hinahamon yung ating spiritual na buhay to take another level or step para po sa ating pananampalataya sa Diyos. Now, ilan po sa atin ang dinil na itong bagay na ito? Or na-deal na itong mga hindrances na ito? Okay, number one, ano nga po dito? Ang layo nito, Pwede ba ilapit? Ayan. Okay, hindrances. Number one is priority. Si Lord pa din ba yung first priority mo? Si Lord pa din ba yung ini-investan mo ng time? Or nag-i-invest ka na sa iba? Or nag-i-invest ka na sa ibang mga bagay? Nag-i-invest ka sa mga skin ng iyong player, ML player. Tama ba?
Number 2, pakicheck po chinecheck natin. Number 2 is laziness. Ikaw pa rin ba yung taong punong-puno ng excuse or ng reason dahil lang sa tinatamad ka? Thank you po sa mga nag-react. Buhay pa kayo. Tinatamahan kayo. Yan. Number 3, companion. Nasa tama ka na bang circle of friends or company na lalong mag-aakay sa iyo sa Diyos? Okay. Number 4 is limitations. Nagdududa ka pa ba sa sarili mo or sa kayang gawin ng Diyos sa iyo? At ang laging excuse mo ay, hindi ko kaya yan. Bakit ako? Ba't ako? Limitations. You're limiting yourself. Number 5, pains. Nananatili kang takot mag-step up dahil nakaranas ka ng mga pains. Kasunod, quitting. Umaayaw ka pa din ba agad kapag naharap ka sa mahirap na sitwasyon? Ang dami na, ano? Kasunod, doubt. Ang dami na natin pinag-aralan. Mas mabilis mo pa din bang mamagnify yung mga situation or problems kaysa sa Diyos? Mas nakikita mong mas malaki ang problems kaysa sa Diyos. That is doubt. Kasunod, comfort zone. Ayan. Mas gusto mo pa din ba dun sa lugar na kung saan less stress, less hassle, at komportable ka na ba sa taga-upo at taga-walis? And last week, tinapik po ng isa po nating kapatid, si Kuya Mac, about distraction. Madali ka pa bang madistract ng mga bagay na alam mo makakapagpalayo sa iyo sa Diyos? Okay. Salamat po dahil kayo tinatawaan. Okay, now, gusto ko pong maging honest kayo sa akin. At maging honest kayo sa sarili nyo. Kung i-rate nyo 1 to 10, kung nag-improve ba yung sarili nyo, simula nung tayo nag-topic about hindrances, kung may nabago ba sa atin pong buhay spiritual, kung kaya mong i-rate 1 to 10, pwede nyo po bang i-rate ngayon? Maging honest lang po kayo, ha? Now, sino po sa inyo ang palagay nyo, at least 5 pataas may nag-improve? Taas ang kamay. 5 nag-improve. Honest kayo, ha? Nakikita ni Lord. Okay, pakibaba na. Sino po sa inyo 5 below? Okay? Dito sa ating lahat ng tinapik, ha? Okay, thank you. Kasi honest ka pa rin. Okay. Nung ipine-prepare ko itong message na ito, actually, ako yung unang tinuruan ng Lord. Binuksan ng Lord yung puso ko, yung isipan ko. And I know, I believe, na ang Diyos gustong diinan itong topic na ito ngayong gabi. Because this topic will be different from our previous topic na nangyari. Itong mga topics natin ito, iba yung topic natin ngayon. Kakaiba. Kaya, ihanda nyo yung puso nyo. Nawa maging willing kayo sa mga corrections, willing kayo sa mga Word of God, at maging submissive tayo sa Word of God. Okay? As I've said earlier, kanina, sabi ko, how many of you wants to grow spiritually? Kaya pwede ko pang makita yung kamay niyan. Lahat tayo gusto mag-grow spiritually, tama? Now, ilan sa inyo naglilista ng mga i-improve niya sa sarili niya? Inlining dito sa topic natin. May gumawa na ba sa inyo? Naglista kayo ng mga i-improve niyo sa sarili niyo? Inline dito sa topic.
Okay, basagan po tayo ngayon ha. Alam niyo kung bakit? Oh, sabihin niyo sa akin bakit. Okay. Because we're taking it lightly. Ginagawa nating light itong mga turo. And that's the problem. Hindi lang sa atin, sa lahat ng Christians. Okay? At I think this is the biggest hindrances ng ating pong faith. Ano po ito? Sige, paki-flash. Ang ating topic ngayong gabi. Pakibasa. Lack of intentionality. Okay. Ayon sa pag-aaral, ang mga church ngayong 21st century ay mas mahirap, mas nakakapagod turuan kaysa noon. Bakit? Dahil dito, sa lack of intentionality. Okay. Pag tinanong mong isa, ba't ka nag-church? Eh, wala lang. Tama ba? Kaya paglabas, tatanungin, anong nangyayari sa church? Eh, wala lang din. Because of this, lack of intentionality. Kasi kapag hindi tayo intentional, we are easily get distracted. Oo. Makikinig ka, biglang may mag-chat yung sa messenger mo, biglang tutunog. Ha! Sabay kating-kating ka replyan. Tama. Kasi lack of intentionality. And easily to go with the flow. Lagi kang hayahay lang, go with the flow. Kaya ang mga hindi naman lahat, pero marami sa church or Christian, madaling madala ng mundo. Because of this, lack of intentionality. Okay? Nasabihin pagka nasa loob ng church, iyak-iyak pa. Lord, I will follow you. Tama? Paglabas na paglabas, iba ang pinapollow mo sa Facebook. Si Jamil. Or kung sino-sino pa yung pinapollow mo. Kasi ganun kabilis mag-switch yung Christian life natin. Because of lack of intentionality. Kaya ngayon, this is my question. Simula ba nang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, personal, kailan ka naging intentional pagdating sa buhay Kristiyano? Kung hindi pa, this is the time for you. Okay? At ang topic po natin is live intentionally for Christ. Ready na po ba kayo? Meron lang po akong ihiling dalawang basic ways to live intentionally for Christ. Number 1 is understanding your purpose. Sino dito alam na ang purpose niya sa buhay? Alam niyo na yung purpose niya sa buhay? Taas ang kamay. Alam niyo na talaga yung purpose niyo sa buhay? Tatanungin ko kayo. Okay, lahat, pero sa mga hindi nakakaalam, ipaalam po natin, what is your purpose? Okay? Proverbs chapter 19, verse 4. Basahin po natin ito. Samahan niyo po ako. Proverbs chapter 19, verse 4. Proverbs. Ate, wala sa ano? Nasa yun, nasa. Oo. Proverbs chapter 16, verse 4. 16 verse 4. Ito ang gusto kong makita. Yan ba yun? 16 verse 4. New Living Translation. Sinabi ko ito kay ano. Wait lang po NLT. NLT po ang NLT po ito. Okay. Proverbs 16:4 is the Lord has made everything for His own purposes. Yan even the wicked. Ito gusto kong i-point out yung inyong paningin dito. The Lord has made
everything for His own purposes. So lahat tayo ginawa na may purpose. Simple na lang eh. Yung gumawa ng bangko, may purpose yan kung bakit yan ginawa. Bakit ginawa yung bangko? Para upuan at saka kanina doon eh. Para mapagpahingahan ang taong mga nasaktan. parang relate lagi si Kuya Lado. Okay. And lalo na tayo pong mga tao, yung ating Creator may purpose kung bakit tayo ginawa. And what is our purpose? Okay. At yan po ang uunawain nating mabuti. Samahan niyo ako kasi talagang nung pinag-aralan ko ito, na-amaze din ako and God is so merciful na ipinaunawa ito. Okay. What is our purpose? Ephesians chapter 1 verse 11 to 12. NLT din. Okay, 11 to 12. Babasahin ko po Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His to His plan. And 12, o sige. Antayin po natin Ephesians, ang translation po yung NLT Okay. God's purposes to make to His own plan, to His plan. Okay. God's purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. Praise and glory to God ba agad yung ating purpose? Okay. Doon muna tayo sa 11. Gusto kong himay-himayin to. Hindi ka pwedeng magbigay ng glory sa Diyos hanggat hindi ka united with Christ. Okay, so isa-isahin po natin yan. Okay, united with Christ. Dito po wala pa tayo dun sa kaninang lack of intentionality or living intentionally for Christ. Gusto ko lang pong ipaunawa itong purpose natin. Sabi ko kanina, bago ka magbigay ng glory sa Lord, kailangan united ka muna kay Kristo. Meron po ditong bagay na sa mga unbeliever, kailangan mo munang anong gawin? Anong gagawin sa unbeliever? Tanggapin mo muna si Kristo. Okay, that is the first step. Accept Him as Lord, as Savior. Acts chapter 17, verse 27. Nandyan ba? Sige, paki-flash nyo lang sige. Sige, 26 muna. And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. Sa 27, that they should seek God. Ito po yung general purposes ng kung bakit sabi ko kanina bago ka magbigay ng glory is you should seek God first. Hindi ka pwedeng magbigay ng glory hangga't hindi ka nakikipag-isa kay Kristo. Okay? Kasi nasa kasalanan tayo nun. Kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng magbigay lugod sa Diyos. Dapat united muna kay Kristo. So, kung unbeliever ka, kailangan mo muna to accept the Lord as your personal Savior. And kung believer ka naman, ngayong believer ka na, okay, what is our purpose? Okay, to know Him more. In Philippians chapter 3 verse 10, ayan, sabi po ni Pablo dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ito pa yung united with Christ pa lang tayo Okay, sana sabihin niyo sa akin pagka hindi niyo kayo nakakasunod To be united with Christ is kailangan munang i-accept si Jesus at kapag believer ka na is to know Him more. Bakit? The more we know Him, the more God will reveal His purposes.
in us. Okay? And kapag naging united ka na, kanina sa Ephesians, being united with Christ, doon mo malalaman yung purpose. Katulad ni Nehemiah sa chapter 7 verse 5. Yan sabi. Sa English po ito, pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao. Sa English po, ang salin dyan, God put in my heart. Nakalagay dyan in English and NIV. So, God put in my heart. Sige, okay lang. Basta Nehemiah chapter 7 verse 5, ang sabi doon, God put in my heart. Katulad ng sinabi ko kanina, the Creator siya lang yung unang makakaalam ng ating purposes. And para malaman mo kung ano yung purpose mo, meron tayong sinasabing general purpose. The general purpose nating nating mga tao is to give glory to God. Pero merong tinatawag tayong individual plans. Pakibalik nga po sa Ephesians chapter 11. Sabihin nyo kung hindi, mamaya i-plaplat ko naman yan, susunod-sunodin ko yan. Ephesians chapter 1:11. Okay. Kanina, pinakita ko lang yung furthermore, because we are united with Christ. Kanina yon yung united with Christ. We have received an inheritance from God, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Alam nyo, may plano si God sa atin individually. Kung alam natin yung purpose kanina, general purpose, is to give glory to God. Pero meron pang tinatawag na individual plan si Lord sa atin. Katulad ni Jesus, ano yung plano ng Diyos sa kay Jesus? Maging tagapagligtas. Si Nehemiah may individual plan to build the temple. Tayo meron ding individual plan. And sabi dun sa quotes na nakita ko kanina, mamaya huwag kayo malilito. Basta mamaya aayusin po natin yan. And sabi dito, God will reveal His purpose for us through the burdens He places on our, hearts. Okay. Yan. Makinig na kayo sa akin. Iisa-isahin ko na. Si God nag-create. Ano yung kinreate? Tao. Okay. And God created man for His glory. Hindi ka pwede, tayong mga tao, hindi ka pwedeng magbigay ng glory without, sabi ko being united with Christ. And to give glory, para mas mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos, dapat mapulpil mo or ang magawa mo ay yung individual plans ng Lord na nilagay sa'yo. Paano malaman yung individual plans ni Lord? He will put burdens. Pakicheck mo nga yung heart mo. Palagay mo, saan ka nilagyan ng Lord ng burden? Alam mo na ba? Sa mga bata. Minsan sa mga bata, gusto mo magturo ng mga bata, that is the burden na binibigay sa'yo ng Diyos. Ito yung mga individual plans, individual purposes mo, ha? Okay. Again, ulitin natin. General purpose is to give glory to God. Medyo malalim itong topic ko, ha? To give glory to God. And individual purposes, Hindi. Ulitin ko ba? Hindi. Okay, sige. Ang individual purposes nating mga tao ay to give glory to God. Pero mayroon tinatawag, that is general, pero may tinatawag tayong individual purposes na binigay sa atin ng Lord. At ano yon? Paano mo malalaman? Doon sa ilalagay sa yung burden ni Lord. Kapag sabi ay to know Him more, pagka nakilala mo ang Diyos na lubusan. Kapag wala ka pang burden or individual purposes, ipag-pray mo. Sino dito binigyan na ng Lord ng burden? Ako, binigyan ako ng individual purposes ng Lord. And that is to make pastors. That is my purpose
or individual purpose. Pag sinabing individual purpose, hindi kagaya nyo. Hindi katulad ng purpose nyo. Tayong lahat, pag sinabing general purpose, tayong lahat is to give glory to God. Pag sinabing individual purposes, meron akong purpose na hindi mo purpose na binigay sa akin ng Lord. Okay, mas nagiging malinaw. Okay, salamat po Lord. Okay, salamat po. And now, how can we live intentionally kung ang purpose is very broad or very, ano tawag sinabi? Napakalawak na sakop. Kasi pag sinabing living intentionally, ano mo nga? Yung kasunod. Wala ba? Living, okay. Pag sinabing living intentionally is, ito yung step-by-step action. Talaga nang pinapalat yung aking ano. Ito yung step-by-step action or ito yung mga smaller action. Ngayon, hindi siya pwedeng i-apply sa purpose. Kasi malawak yung purpose eh. Andyan pa ba kayo? Nag-guess nyo pa yung sinasabi ko? Okay. So, kailangan nating paliitin. Parang ganito ha. Kung sinabi natin sa bawat isa sa atin, sa general purpose is to to give God praise or to give God glory, to give glory to God. Alam nyo ba kung paano lalakaran? Ay, pag sinabing living intentionally is kailangan alam mo yung maliliit na step. Alam mo meron kang clear na lalakaran. Okay. Now, dito na tayo. Pinagpawisan akong ipaliwanag yung purpose. Okay. Meron tayong tinatawag na dito sa living intentionally. Para mas maliit yung scope at mas madali natin lakaran is kailangan natin ng visions. Mamaya papaliwanag ko naman. Related dyan lahat. Visions. Sino dito may visions na? Sa buhay. Wala pa rin. Okay. Sige, tanungin ko na lang kayo. Sa anong profession mo nakikita ang sarili mo in the future? Ha? Teacher? Successful teacher? Ano pa? Successful nurse? Meron ba dito nun? Successful business? That is the vision. Yan. Okay, yung iba, wala pang vision. Wala pang vision. Okay. Okay. Ngayon, huwag kayong malilito. About naman dito sa vision. Alam dito sa... at marami kasing nalilito tanong. Nagtatanong sila, okay lang bang mag-doktor ako? Makakapagbigay ba ako ng glory sa Lord? Oh. Naitanong nyo na ba yon? Kasi ang akala ng marami, kapag wala ka sa loob ng church, hindi ka pwedeng magbigay ng glory sa Lord. Dapat ang nagbibigay lang ng glory sa Lord ay yung mga nasa gawain, yung nasa ministry, yung mga pastor. Mali pong kaisipan yun. Sasabihin ko na sa inyo. Kaya nating i-glorify ang Lord kahit sa mga professions nyo. Okay? And sabi dito, I think ino-honor ng Lord ang mga profession. Tama? Si Lucas nga doktor eh. Kilala niyo si Lucas? Tapos yung tatay nga ni Jesus karpintero. So professions. So tayo tinawag in a way, maaring yung iba sa inyo, doctor, maaring iba sa inyo, teacher, nurse. And that is your vision. Okay lang na maging yun ang vision mo. Okay? Kasi sabi ko nga, ino-honor ng Lord ang vision. Pangit naman kung engineer lang lahat, walang doktor. Imagine nyo, ang pangit nun. Halimbawa, nagkasakit sa puso, papa-opera sa puso, takbo ka kay engineer, pa-welding mo yung puso mo. O kaya pa-semento mo. Yung puso mong marupok. Hindi pwedeng ganon. Kaya ang Lord, sabi ko, I think ino-honor ng Lord ang bawat profession. Kaya kung ambition mo is doctor someday, okay lang yon.
Pero, yan. Okay. Yung vision mo, kailangan combined with your purpose. Ano nga yung purpose natin? General purpose is to give glory to God. So kung ikaw ay magti-teacher, dapat naka-combine ito sa purpose mo. Tinitingnan mo yung vision mo, ako ay magiging isang successful na teacher. And i-combine mo yung purpose mo. Ano mangyayari? Teacher ka na maglilid ng mga kabataang estudyante para kay Kristo. Kino-combine yun. Kung ikaw ay profession mo ay doktor, walang masama sa vision ay doktor, pero i-combine mo sa iyong purpose. Magkakaroon ka someday, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay nurse, meron kang medical mission, someday, kung yun ang vision mo, at i-combine mo, meron kang medical mission para ipakilala si Kristo sa mga aitas, sa mga bundok. Okay? Kung ikaw ay engineer, gagawa ka ng mga church para sa Lord. Okay? Ano pa? Lahat ng mga professions pwede yan. Basta ikakabit mo yung profession mo, yung vision mo sa purpose. Okay? Ngayon, living intentionally for Christ. Dapat may vision ka. Ngayon, kung yan ang vision mo, is para mas maging madali at mas maging intentional, dagdagan po natin itong dalawang ito. Ang letter B po natin is goal. Napakasimple lang nito. Ito ay nasa thesis nyo. Tama. Okay, merong ambitions, merong ang goal. Ang tanong, meron goal na ba kayo? May goal na po ba kayo this year? Meron na kayong goal. Dapat yung goal nyo naka-inline sa vision nyo. Okay? Kung ang vision nyo kanina, sinasabi ko, maging successful kang teacher, maging successful kang doctor, ang goal mo dapat ngayon, gumraduate. Kasi naka-inline yun sa makagraduate. Naka-inline ito sa vision mo. At ano pa, kung someday sinasabi mo na maging successful kang teacher, tapos leading kabataan to Jesus, is kailangan mo siyempre, hindi ka lang makagraduate, kasama ito spiritual siyempre. Ano sabi? Establish a strong foundation in Christ. That is your goal about this year. Okay? Nagigets nyo? Merong ambition, tapos merong ang goal in line doon sa vision. Merong ang goal in line sa vision. Nagiging intentional na. Okay? Living intentionally for Christ. And sa mas maliit, kasi sabi nga, living intentionally is kailangan alam mo yung step by step. Bago ka makagraduate, bago ka maka-establish na strong foundation in Christ, meron pa diyang mas maliit na step. And that is number 3, our objectives. Paliit na ng paliit yan. Okay. Then, sabi sa objectives, kung ang goal mo is makagraduate, ang objectives mo, mag-module ka, wag kang mag-Facebook. Kung ang goal mo this year ay makapasa, mag-submit ka ng tamang time ng module mo. Wag kang mag-TikTok. Okay, nagiging intentional na ito. Habang papaliit yung step na gagawin mo, nagiging intentional ka ngayon. And kung ang objectives mo ay magkaroon ka ng establish a strong foundation in Jesus, ngayon pa lang nakikinig ka ng maayos. Every services nakikinig ka ng maayos. Nag-jot down ka. Tama. Nakukuha niyo yung point ko ngayon. Ang topic natin, kanina, ang dinitil natin po ngayon is lack of intentionality. Ngayon, hindi pwede na mga intentional ka. Dapat pagiging intentional is alam mo yung maliliit na step. Then ito, tingnan natin ito. Yung objectives mo, kailangan naka-inline sa goal mo. Okay? Tapos yung goal mo, kailangan naka-inline sa visions mo. Kaya inisa-isa ko ito kanina.
Then yung visions mo, kailangan nakakombine sa purpose mo. Okay? And sabi, ano ang general purpose natin? To give glory to God. And lahat ng ito kailangan, kaya ginanong ko, hindi lang visions, lahat ng ito, ginagawa mo to give glory to God. And, yan yung sinasabi natin, living intentionally for Christ. Okay? Naunawaan niyo po ba yung aking pinagpawisan ako para explain, ha? Okay, now, hindi lang po yan. Now, kung alam mo na yung iyong purpose, kung alam mo na yung visions mo, kung alam mo na yung goal mo, kung alam mo na yung objectives mo, kulang yan, hindi yan kumpleto kung wala kang number 2. And nandito na tayo sa number 2, kailangan ng intentional act. Okay? In 1 Corinthians chapter 9, verse 24, sabi dito, don't you realize, lagyan natin na islang, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. Sabi ng isang pastor na narinig ko, napanood nyo na ito, tumakbo ka na nga naman, ano sabi? Panalunin mo na. At sabi niya, nagpamilya ka na nga naman, panalunin mo na. Nag-aral ka na nga naman, gumraduate ka na, ipasa mo na nga naman. Tama? Kung nag-attend ka na nga naman ng service, makinig ka na nga naman. Huwag ka na mag-Facebook. Kung ang purpose mo, kung ang intention mo ay mag-Facebook, doon ka na lang sa inyo. Hindi ka pa mahihirapan. Tama? Kasi kung intention mo lang ay mag-Facebook dito, sa service, sa mga services, ay bakit ka pa nag-attend? Di ba? Amen ba? Okay. Ayan, binabasag tayo ng Lord. Ngayon, 1 Corinthians chapter 9 verse 26. 9:26. NLT. Yan ba yun? Ayan, hindi. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Sabi po ni Paul yan, I do not fight like a man beating the air. Pag siya'y tumatakbo, ang isip niya mananalo. Sabi nga, kung ginagawa mo yung isang bagay, gawin mo ng may intention ka. Kung gusto mo, sabihin mo, Lord, gusto ko pong maging mabuting asawa. Di ngayon pa lang, maging mabuting ano ka na, kumbaga ngayon, lakaran mo. Hindi pwedeng, walang instant changes na tinatawag. Kung gusto mong maging mabuting anak, pagbutihin mong maging anak. Tama? Sinasadya po ito. Hindi ito parang sabi nga ay aimlessly, wala kang plano, tapos gusto mong maging mabuting anak, maging mabuting asawa, makagraduate ka, tapos wala kang plano. Imposible yan. Kailangan niya ng intentional act. Okay? Okay? So, ano nga po yung sabi? Intentional act, dun tayo sa ano? Ito, reminders ko lang po ito ha. Intentional act on number 1 is obeying God. Meron akong mga nilagay ditong sample. Number 1, yung example dyan sa obeying God, fasting. Nagpasting ka na nga naman. Sino din nagpapasting? Nagpasting ka na nga naman, itodo mo na. Nagpasting ka nga, nagse-cellphone ka naman. Ano pa? Discipleship. Pastor, magdi-disciple na ako.
Gusto ko na pong mag-disciple. O sige, may mga ganun eh. O sige, gusto mo mag-disciple, mag-prayer of 3 ka. Tapos kukumustahin mo ilang linggo nakalipas. O kumusta yung prayer of 3 mo? Nakalimutan ko po. Busy po ako. Marami po akong gawa. Hindi ka intentional. Kung magdi-disciple ka, itodo mo. Pag sinabi, oh sige, prayer of 3. Sige Lord, ilalapit ko po si ganito, ilalapit ko si ganito. Nakukuha nyo? Live intentionally or living intentionally for Christ. Wala itong hindi pwedeng aimlessly ka. Gusto mo ng isang bagay tapos wala kang plano, hindi pwedeng ganon. Ano pa? Number 2 is in serving God. Meron din akong example dyan. Dati ginagawa namin ito sa serving God, yung mga worship team. Kung ikaw ay worship team, kung nag-worship team ka, ikaw ay nag-commit as a worship team, abay, itoto mo na rin. Dati pagka kami nagse-service basta pagkatapos ng tugtog, baba. Hindi namin alam para lagi kaming gutom. Tapos pagka mamaya nagme-merienda na, mamaya tatawagin na, bakit tutugtog na daw? May kinakain ba? Teka, gusto tatawagin pa eh. Kung ikaw ay may planong mag-commit as a worship team, or kung ikaw ay worship team, itodo mo na. Mag-aral ka na nga naman ng chords. Gusto mo mag-gitara? Di ka naman nagpa-practice. Ano pa? BS leader. Yung mga doon tayo serving BS leader. Ito, relate tayo dito. Bible study leader. Okay. Pag umulan ng malakas at kumulog, chat-chat ka ngayon sa mga Bible study mo. Baka po kayo magkasakit. Ako naman po ay concern lang sa inyong mga nararamdaman. Baka po kayo magkasakit, mahirap magkasakit ngayon. Cancel po muna. Pero ang totoo, bagong pedicure ka. Ayaw mong lumusong sa baha. Ayan. Kaya kung obeying God, serving God, napakasimple lang eh. Kahit nga hindi natin pag-aralan to eh. Nalilimutan lang natin maging intentional sa ating ginagawa. Ano pa? Growing for God. Ito na. Lahat tayo nag-aim mag-grow. Tama? Pag sinabi, meditating His Word. Sige, gusto mo mag-grow, basahin mo yung Biblia. Dito, amen ka dito. Pero pagdating sa bahay nyo, mamaya, hindi mo kaharap ang Biblia. Nagbabasa ka na, nanonood ka ng memes. Tama. Paano ka ngayon mag-grow? Magkaiba yung gusto mo sa ginagawa mo. Ano pa? Ayan, attending services din. Kasama pa rin yan. Ano pa? Yung pag-attend natin sa mga service. Lalo na ngayon, alam nyo, napakapalad po natin. Ang turo natin ngayon dito sa service na ito is intentional. Para tayo lumago. Kaya nga, meron tayong breaking hindrances eh. Puro ito intentional na tinuturo namin, mga teacher. Para tayo lumago. Ngayon, kung hindi ka intentional, hindi ka namin matutulungan. Kailangan ikaw mismo intentional na lumago. Okay? Sabi ko sa inyo, reminder lang to. And nawa, na-remind naman tayong lahat. If you want to live intentionally, sadyain mo. Makikinig ka next week, may mga topics pa tayo. Sadyain mo na. Gusto mo lumago, sadyain mo. Gusto mong maglingkod, sadyain mo. Ano pa? Gusto mong maglingkod, sadyain mo.
Lahat sinasadya para sa Diyos. And that is all. Lahat po ng ito is to give to give glory to God. Okay? O sige, mag-pray na tayo. May nakuha kayo? Iba na kayo next week. Salamat po, Lord. Sige po, let's pray. Let's pray po. Again, katulad kanina, doon sa challenge natin kanina, walang instant. Kailangan may step kang lakaran. Kahit maliit na step, kailangan intentional. At ngayon, kapatid, anong plano mo ngayon sa paglilingkod mo sa Diyos? Gusto ko mag-pray ka ngayon sa harapan ng Diyos and let the Lord check your heart. Baka ikaw yung Christian na walang kainte-intention sa iyong buhay Kristiyano. Yung lahat ng nangyayari sa iyo in Christian life is go with the flow ka lang lagi. Maybe this time you ask God, Lord, why? What is wrong? Baka may mali. And now you pray for renewal ng iyo pong relationship sa Lord. Kung wala kang vision, kung wala kang nakikitang malinaw na purpose, kung bakit ka naririto ngayon, kung bakit ka nag-a-attend ng Christian church, maybe you ask God, Lord, ano po ba yung plano mo sa buhay ko? Lord, may mali po ba sa aking ginagawa? May mali po ba sa nilalakaran ko? Yes, Father God. Lord, this time, renew our mind. Renew our set of purpose, Panginoon. Even, Lord, our desire, Father, renew everything, Panginoon. Ibalik mo kami dun sa una namin, Lord, na pag-ibig, O Diyos, na kung saan, Lord, tinitingnan namin yung sarili namin as walang iba kundi paggamit lamang sa iyo yung buhay namin, O Diyos. Malinaw na malinaw yung purpose namin dati. But right now, Lord, renew that kind of love. That we have passion, we have hunger, Lord, to know you more. So sa aming pong buhay, Panginoon, maybe there is not right, Panginoon, merong something na hindi tama sa amin pong buhay Kristiyano. Father God, I'll ask you, Lord, to fix it, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na maging inline kami sa purpose na binigay mo sa amin. Yes, Jesus. Father God, and right now, Lord, release the new set of goals, of visions, of purpose in our life, Lord. And we may live intentionally, Lord, for your glory. Hayaan mo, Diyos, na simula ngayong araw na ito, Panginoon, malinaw naming lalakaran ang aming buhay at malinaw yung aming purpose, Lord. Father, help us, Lord, upang hindi kami ma-divert sa lahat, Lord, ng mga distractions. Lord, marami po salamat. We thank you, Lord, for this message tonight, Lord. Thank you, Lord,
praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, pwede po tayo magtayo. And close po natin ito. Sige, let's lift up our hands to God. Panginoon, ngayong oras na ito, sineselyuhan ko lahat ng natutunan nila, Panginoon. I know, Lord, that they have a great impact, Panginoon, sa kanila pong buhay. Lahat ng aming natutunan, lahat ng aming nakuha, o Diyos, ay merong pagbabago sa aming paglakad, Panginoon. Lord God, I pray in the name of Jesus, Lord, as we seal this with your power, with your authority, and with your spirit, Father God, iba na yung set of mind namin, Panginoon. Thank you, Lord. Hawakan mo po ito, Panginoon, yung aming natutunan. And Lord, I pray in the name of Jesus as we close this, Father, let the favor be upon us, Panginoon. Kaya ang Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon, ay amin pong iginagawad, akin pong kinagawad, ang iyong pong pagpapala, ang iyong pong kagalingan sa mga may sakit, Panginoon, hindi lang nandito, kundi sa lahat, Lord, ng aming ka-team, Lord, na may mga sakit, karamdaman, Lord, let your healing right now, Panginoon, flow in their life in the name of Jesus. And also, Lord, let the blessing, Panginoon, let the favor, Lord, and muli, Panginoon, ang iyo pong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan at kapangyarihan ay akin pong ginagawad sa buhay ng bawat isa na rito, Panginoon. We thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. This is all pray in Jesus' name. Amen and amen.